Magbibigay ba ng malaking pabuya doon si Don Felipe? Sa kung sino yung makakahanap at makakapagligtas sa unika iha niya. Kaya nga sabi ko huwag kang maingay dyan. Dahil baka may iba pang kasama at mapahamak pa tayo dito. At hindi kita mapapatawad sa ayupang ginawa mo sa akin at sa asawa ko. Love for money is the root of all evil. Yan ang madalas na sabihin ng iba. Minsan kasi, nakakagawa tayo ng mga bagay na taliwas sa prinsipyo natin para lang makakita ng pera. Pero para sa akin, hindi pera ang ugat ng kasamaan kundi ang kasakiman. Magandang araw po sa lahat ng suking tagapakinig ng channel ninyong ito, Miss Clar. At pati na rin po sa inyo ni Sir Jay at sa buong team ninyo. Nais ko lamang pong ibahagi ang naging karanasan ko noon tungkol sa mga aswang na nakalaban namin ng tatay ko sa lugar namin. Lagi po kasi akong nakikinig sa mga kwento ninyo. Kaya nahikayat din akong magpadala ng sarili kong karanasan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Athena. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Teka, parang may narinig ako sumigaw ah. Parang banda dun sa gubat? Teka, patingnan nga. Aray ko, ang dami namang makahiya sa kaamorse ko dito. Ang kati-kati, dumidikit na sa pants ko eh. Teka, anong nilalang yun? Tsaka, Diyos ko, wala nang malay yung babae. Langya naman oh, kailangan ko na makaalis dito. Naninindig ang mga balahibo ko at nanghihina rin ang mga tuhod ko noon. Habang tumatakbo palayo sa gubat na yon. Mabuti na nga lang. At sa bungad lang ako at saka ko nakita ang nilalang na binibitbit ang isang babaeng walang malay. Hindi ko alam kung dala ba ng adrenaline kaya nakarating ako ng mabilis sa lupang sinasaka ni tatay. Halos magkandara pa na nga ako noon sa pagtakbo at tagaktak na rin ang pawis ko sa noo at katawan. Tay! Diyos ko, tay! Aray ko! Bisit na yan, nabali pa yata tong pa ako. Aray ko, bisit naman oh. Oh, anak, bakit parang hinahabol ka na isang dosenang toro dyan? Hinahinay naman. Yan tuloy, natipilok ka. Tay, ano kasi, tay, dun sa ano? Ang ano nga, teka nga muna. Huminga ka muna dyan. Hinga. Yan. Oh, ano ba? Okay ka na? Paano ka ba naman kasi? Kung makatakbo ka naman parang hinahabol ka na isang dosenang toro dyan eh. May babae po kasi dun sa gubat, tay. Dun sa may paanan ng bundok. Ano po kasi, narinig ko po siyang sumisigaw tapos nung pinuntahan ko na po para sana tingnan kung napano siya, nakita ko po bitbit siya ng isang malaking nilalang. Ano ka ba? Malaking nilalang? Saka babae? Nakilala mo ba kung sino yon? Hindi nga po, tay eh. Pero ang natatandaan ko po, maputi siya tapos mahaba yung buhok. Natatakpan na po kasi ng buhok niya yung mukha niya kaya hindi ko po namukaan eh. Ay nako, walang yan na yan. Hindi kaya umaatake na naman yung mga dangga? Dangga? Ano ho yun, tay? Sige na, saka ko na ipapaliwanag yon. Sa ngayon huwag ka muna umuwi. Mamaya na lang para sabay na tayo. Nako, tay sayang naman oh. Natapon ko tuloy yung sabaw nitong tinola. Walang ya kasing halimaw kasi na yun eh. Natakot talaga ako kasi baka makita ako, di kaya baka may iba pa siyang kasama. Hayaan mo na lang yung matapon. Ang malaga hindi ka nakita nung halimaw na sinasabi mo. Dahil kung hindi, yari ka talaga, hindi ka makakauwi sa atin. Tatay naman eh. Nanginginig na nga ako sa kaba oh. Tapos tinatakot mo pa talaga ako?
Sorry na. Siya, nag-almusal ka na ba bago pumunta dito? Yun na nga po eh. Hindi pa po ako nag-aalmusal kasi inuna kitang dalhan dito. Kako kasi baka gutom ka na. O siya, di sige. Hatiin na lang tayo dito. Naku tay, wag na po. Busog pa naman po ako eh. Tsaka sakto lang po para sa'yo yung dinala ko. Ubusin niyo po yan para naman may lakas kayo mamaya sa pag-aararo. Ganun ba? O siya, sige. Ikaw ang bahala. O siya, kain na po kayo mabuti tay. Oh, eto tubig niyo. Hinay-hinay naman sa pagsubo tayo. Nakatitig lang ako nun kay tatay habang magana siyang kumakain ang dala kong almusal niya. Iniisip ko kasi yung sinabi niya kanina na marahil ay isa raw dangga ang kumuha sa babae. Wala kasi akong alam tungkol sa mga nilalang na yon. Kaya naman kating-kati na akong malaman kung ano nga ba yung mga nilalang na yon. Ngayon lang din kasi ako nakakita ng mga katulad nila sa tanang buhay ko. Tanghali na nang matapos si tatay sa ginagawa niya sa sakahan. Kaya naman nagpasya na rin kaming umuwi. Pero hindi pa man kami nakakarating sa harap ng bahay namin. Sumisigaw nang sumalubong sa amin ang pinsan kong si Jinggoy. Chunglito! Atina! Oh, Jinggoy, ba't parang nagmamadali ka naman yata? Saan ba punta mo? Dito po sa inyo, Chong. Ano kasi? Ay, pasensya ka na, Jinggoy. Hindi ka pwedeng sumabay sa amin ngayon sa pananghalian kasi wala kaming ulam. Bagoong lang ang meron kami. Di ba allergic ka dun? Ikaw talagang bata ka. Niloloko mo naman si Jinggoy eh. Ano nga ba yon? Hindi ka na naman ba nakapagtabi ng ulam doon sa inyo? Hindi ho. Meron po kasing... Yan kasi, puro crossfire ang alam mo eh. Mula umaga hanggang gabi, laman ng computer shop doon ni Mang Arnel. Nauubusan ka tuloy ng pagkain sa inyo. May walang ya. Ano ba akala mo sa akin, patay gutom? Hindi ako makikikain, no? Alam ko naman kung gaano ka kukuripot eh. Abay, kung ganun nga, ba't nga baka madaling-madali ka yata, Jinggoy? May atraso ka bang tinatakbuhan? Alo naman, mas lalo namang hindi, Chong. Kriminal ba talaga yung tingin niyo sa akin? Grabe naman kayo. Talagang mag-ama, pinagtutulungan niyo ako palagi. Bakit ka nga kasi nandito? Patapusin niyo muna kasi ako. Singit ka kasi na singit eh. Ito na nga. Bali-balita kasi sa buong hasyenda na nawawala daw yung anak ni Don Felipe. Ano? Nawawala? Paano naman yun nangyari? Taong bahay lang yun. Hindi ko nga siya nakikitang lumabas dun sa kanila eh. Natatakot nga yatang masunog yung balat sa araw. Yung sabi-sabi kasi, kanina raw may kausap siyang isang lalaki dun sa tapat ng bahay nila. Hindi nga nila alam kung sino. Kasi hindi naman daw namumukaan. Naka-face mask daw yun eh. Saka may bull cap na suot. Tagun-tago daw yung muka. Ay, nakakahinala nga talaga kung ganon. Mas lalo lang tuloy lumalakas yung kutob ko na isang dangga nga yung kumuha sa kanya at posibleng... Teka nga lang po, Tay. Hindi ho kaya yung nakita ko kaninang babae na kinuha ng malaking nilalang? Yun yung nawawalang heredera ni Don Felipe? Ano? May babaeng kinuha ng malaking nilalang? Kailan? Kaninang umaga nga lang nung naghatid ako ng almusal ni tatay eh. Nakakatakot, Jinggoy. Pero tay, ano nga ba kasi yung dangga? Bali yung mga dangga, uri sila ng mga aswang na nambibiktima ng mga dalaga. Nagaanyo sila makisig na nilalang para mang-akit ng mga babaeng mabibiktima. Minsan, nakikipagtalik pa nga sila sa biktima, saka magbabago anyo at lalapain yung babae. Totoo ba yan, Tay? Hala, kung ganun, nasa delikado po pala yung buhay ni Grace. Naku, Tay, baka kung ano nang ginagawa ng dangga na yun sa kanya. Uy, sus! Naniwala ka naman kaagad. Sa comics lang naman sa mga pinikula merong aswang eh. Aba, totoo yung mga sinasabi ko, Jinggoy. Totoo yung mga aswang. Yun nga lang
Mas maingat na sila ngayon dahil nasa modernong panahon na tayo. Pero alam mo ba kung sino pa yung mga taong hindi naniniwala sa kanila? Sila pa yung madalas na nabibiktima. Hayaan mo na nga yan si Jinggoy, Tay, kung ayaw niyang maniwala. Bahala siya dyan kapag nabiktima siya ng aswang. Di pala totoo, ha? Ito naman, hindi na mabiro. Ang bait mo talagang pinsan, no? Aba, sinabi mo pa. Siyempre, no? Ako pa ba? Simula pagkabata ay ganun na talaga kami ni Jinggoy kung magsagutan. Pero hanggang dun lang naman yon dahil hindi naman kami nagkakainitan talaga. Hindi rin kami nagkakaroon ng malalang away. Kumbaga, parang asaran lang. Sa amin na rin kasi halos lumaki si Jinggoy. Madalas sa bahay siya natutulog dahil nga naiinis siya sa bahay ng nanay niya. Yung mga kapatid niya kasi sa ina, maiingay at ayaw niya ng ganon. Kung pumasok na kaya muna tayo sa loob, no? Ang init na dito sa labas dito nyo pa talaga napiling magbangayan? Oo, wag ka papasok ha. Nasabi mo na yung chismis kaya tsupi ka na dun. Ba, ang tapang mo rin Iharang mo talaga yung patpati mo katawan sa dadaanan ko. Aba, sigurado ka ba dyan? Sinusubukan mo yata ako Akala mo mapipigilan mo ko, ha? Aray ko naman, uy! Grabe, yung guy ka talaga, Jinggoy. Ang sakit ng kamay ko, ha? May plano ka bang baliin to? Kapag ako talaga nakabawi sa'yo, yari ka talaga sa akin. Oy. Kayong dalawa dyan, tama na yan. Ano ba? Ang lalaki nyo na pero parang asal nyo, asal bata pa rin. Ano ba kayo? Oo! Hoy, unggoy ka, di ba? Remember? Ugok, remember ka dyan. May unggoy ba na ganitong kalaki? Oo, gorilla. Oh, bakit? Ayaw mo? O di sige, baboy na lang. Total, mas bagay naman sa iyo yun Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ang gugulo nyo. Pakiramdam ko meron ako 100 anak dahil sa ingay yung dalawa Iyan tuloy, nagalit pa si tatay. Ingay mo kasi. Wala, ako pa yung lumabas na masama dito. Nagsisihan pa kami noon habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Pagpasok naman namin, nadatnan ko si tatay na nakaupo sa kawayang upuan na nasa sala at nakatulala sa isang baso ng tubig na nasa harapan niya. Pakiwari ko, iniisip niya rin yung nangyari kanina. Ganon kasi talaga si tatay kapag may nababalitaan siyang ganon. Parang gusto niya palaging tumulong. Dahil hindi siya matatahimik hanggat alam niyang hindi ligtas ang taong yon. Kaya nga rin marami siyang kaibigan sa baryo namin dahil nga sa ugali niyang yon. Oh, tay, ba't parang ang lalim naman ang iniisip niyo? Oo nga ho, Chong. Iniisip niyo pa rin ba yung tungkol dun sa nawawalang mayamang heredera? Aba, baka mas mapaisip pa kayo sa susunod ko sasabihin. Bakit, Jinggoy? May baong ka pa bang balita bukod dun sa pagkawala ng anak ni Don Felipe? Abay, oo naman. Wala kayong bilib sa akin Ikaw talagang baboy ka, ang dami mo pang sinasabi. Diretsuhin mo na kasi nang makauwi ka na, ano ba? Ito namang si Athena, masyado ako atat pauwin. Ay nako, uuwi na nga lang ako. Bahala kayo manghula dyan. Hep! Hooray! Baliw! Ang ibig ko sabihin, huwag ka munang umalis. Ano nga kasi yun? Pinapatagal mo pa Sige na. Hulaan ko na lang total. Parang ayaw mo naman sabihin kasi naman, Jinggoy. Ano ba sasabihin mo? Magbibigay ba ng malaking pabuya doon si Don Felipe? Sa kung sino yung makakahanap at makakapagligtas sa unika iha niya? Wala, Chong. Paano yun nalaman? Grabe naman ho yung radar niyo, Chong. Ang lakas ng signal at umabot pa talaga sa inyo yung balita kahit hindi ko naman sinasabi. Isyo nga ka pala syempre si tatay yan. Marami ang alam na hindi mo pa alam kaya dapat learn from the expert. Sus, ang sabihin mo, nakachamba lang si Chong. Akala mo ba hindi ko alam yung paborito ni Chong na mga action movies?
Yung dudukutin yung mga anak ng mayayamang tao tapos hihingi ng ransom? O di kaya ayun nga, yung magbibigay ng malaking pabuya kung sino yung makahanap sa nawawala anak nila. Aba, tumama pala yung hula ko. Magkano nga raw ba? Parang interesado ka, Tay, ah. May plano ka bang makisali sa paghahanap kay Grace? Abay, kung maghahanap ka, Chong, sama na ako. Naku, tiba-tiba tayo kapag nagkataon nun. Tumataging-ting na 50 mil daw yung makukuhang pabuya kapag nahanap yung unika ihan nandun. Abay, malaking tulong yun sa atin, ha? 50 mil? Ang laki nun, ah. Ano, Tay? Kakasa ka ba? Sasama na rin ako para naman masiguro natin. Magsitigil ka kayong dalawa. Yung mga utak nyo talaga, puro pera yung laman. Ibig na isipin nyo yung kapakanan ng dalagang yon. Mas iniisip nyo pa talaga yung matatanggap yung pabuya kung sakali. At saka sigurado ba kayong sasama kayo? Baka kapag nakita nyo yung mga aswang bigla kayong magtatakbo pa uwi. Tatay naman eh. Isama ka naman namin kaya hindi kami matatakot. Oo nga naman, Chong. Saka, laki-laki ng muscles nyo. Matatakot sa inyo yung aswang na yun, sigurado. Ay nako, ewan ko sa inyo. Saka anong muscles yung pinagsasabi mo dyan? Mas malaki pa nga yung braso mo kaysa sa akin Puro mantika naman ang laban ng braso niyan, Tay, eh. Ang taba, oh. Buisit, kayo talagang dalawang mag-ama. Lagi na lang akong pinagtutulungan. Kunti na lang talaga, magtatampo na ako sa inyo. Oh, sige lang, magtampo ka lang. Mas ayos nga yun eh. Nang wala nang makikain dito sa amin para hindi na rin nauubos kagad yung pagkain namin. Pero seryoso nga. Hindi nyo kakayanin makipagsagupaan sa nilalang na maaring kumuha nga kay Grace. Di hamak silang mas malakas sa inyo. Kaya mabuti pa. Magluto ka na lang do, Athena, na makapaghapunan naman tayo na maaga. Parehas kaming natahimik ni Jinggoy noon at ako naman. Sinunod na lang ang utos ni Tatay. Nasa kusina na ako noon nang marinig ko ang pagbukas ng TV. Saktong balita pa lang ang pinapalabas noon. At narinig kong may balita tungkol sa pagkawala ng dalagang heredera. At katulad nga ng sinabi ni Jinggoy, sinasabing may malaking pabuya na matatanggap sa kung sino man ang makakahanap sa dalaga. Kinagabihan, habang tahimik na ang gabi ay narinig ko ang pagbukas ng tukador sa kwarto ni Tatay. Maya-maya pa, may ibinulong siya na nagpakunot ng noo ko. Ay nako, hindi ko pa rin talaga matatakasan yung tadhana ko kahit lumipat pa ako ng baryo. Pero kung ito'y nararapat, gagawin ko. Ano daw? Tadhana niya? Ano naman kaya yun? Ay nako, si Tatay talagang daming sikreto. Kung nandito pa sana si Nanay, siya na lang sana yung tatanungin ko eh. Kinabukasan, maaga naman akong nagising para maghanda ng almusal at baon ni Tatay. Ang sabi niya kasi, magbabaon na lang siya para hindi na ako maghatid. Advantage naman yun para sa akin dahil maaga akong makakapaglako ng gulay. Yung gulay kasi na nilalako ko, kinukuha ko pa sa kapitbahay naming si Nanay Ditay. Tuwing bakasyon talaga ay yun ang pinagkakabalahan ko sa umaga. Bandang 10:00 naman, ang maubos ko na ang mga paninda ko. At habang pauwi ako, nakasalubong ko naman sina Julius at Jinggoy. Oh, saan naman punta niyo mga kolokoy? Dyan lang kami, Athena, sa tindahan ni Aling Hilda. Bibili kami ng soft drinks. Sama ka ba? Sus, wag na. Magpapalibre lang yan eh. Bah, kapal talaga ng taba mo sa mukha kasing kapal ng bilbil mo. Parang hindi ko alam na magpapalibre ka lang din kay Julius Halina nga kayong dalawa. Bibili na lang ako ng 1 litro tapos manghihin na lang tayo ng plastic sa kahatiin natin. Mas makakatipid tayo nun. Paano ba yan? Royal yung gusto ko eh. Para ka namang nilalagnat Mas masarap kaya yung Coke.
Ay nako, bahala nga kayo dyan. Ako na lang bibili kung ayaw nyo. Kita mo na, kahit kailan talaga napaka-kontrabida mo. Pinapakita mo ba talaga yung ugali mo kay Julius? Kapag yan naasar sa'yo, hindi ka na talaga magkakaroon ng chance ang magustuhan yan. Hoy, kang maingay. Baka mamaya marinig ka niya, no? Nakakahiya kaya. Sus, naiya pa raw. Balat bayawak naman. Hoy, narinig ko yun ha. Ikaw na Jinggoy na baboy ka. Tatapyasin ko talaga yung bilbil mo eh. Oy, Julius! Sandali naman, hintay mo na kami. Pagdating namin sa tindahan, naabutan namin ang 2 ale na bumibili rin kay Aling Hilda. Nag-usap pa nga sila tungkol sa pagkawala ng heredera at ng pabuya ng don na malaking halaga bago umalis ang mga ito. Naku, kalat na talaga sa buong baryo natin yung pagkawala ng unika ayan ni Don Felipe, no? Siyempre, sa laki ba naman ng pabuya eh. Sigurado ako maraming magtatangkang hanapin yung si Grace. Ano, sasali ba tayo? Sayang din yun, 50 mil din yun. Huwag ka na, mayaman na kayo eh. Baliw, hindi kami mayaman no? May kaya lang kami. Si Don Felipe yung tunay na mayaman. Bariya nga lang yun sa kanya yung 50 mil eh. Ang humble mo naman masyado. Sana lahat ng lalaki katulad mo, no? Di katulad nitong pinsan kong si Unggoy. Ano unggoy ka dyan? Grabe ka talaga sa akin, kortina ka. At least maganda ako. Natawa naman si Julius sa sagutan namin ni Jinggoy. Ang pinsan ko naman ay napatigim pa nang makitang nakatitig ako sa kaibigan naming yon. Gwapo nga naman kasi talaga siya at plus points pa na malinis siya sa katawan. Bagay na kinababaliwan ng mga kababaihan dito sa baryo namin. Crush ng bayan o heartthrob kung tawagin pa nila. Pero maiba nga tayo. Pre, alam mo ba? Kahapon nang mawala si Grace. Nakita nitong si Athena na may babaeng bitbit ng isang malaking nilalang dun sa gubat. Ang sabi naman ni Chong, aswang daw yung nilalang na yun. Uwe, hindi naman totoo yung aswang eh. Bakit? Nakakita ka na ba doon, Jinggoy? Hindi pa. Pero si Athena saka si Chong nakakita na. Di ba, Athena? Oo, hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko kahapon, Julius. Isang halimaw talaga yun. Kaya nga, munti ka nang madislocate tong pa ako dahil sa kakatakbo ko kahapon eh. Baka naman imagination mo lang yan kasi sinabi ni Mang Lito. O di kaya hallucinations mo lang. Kabalukong to ah. Ginawa pa talaga akong sinungaling at baliw. Ano yun, Athena? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, nagsasabi ako ng totoo. Tsaka wala pang sira yung tuktok ko, no, para mag-hallucinate gaya ng sinasabi mo. Magwapo mo nga pero judgmental ka naman. Tsaka hindi pa man sinasabi ni tatay yun sa akin. Nakita ko na yun. Kaya imposible yung sinasabi mo. Wala ka pre, yari ka nyan. Asar na sa si Athena oh. Mamaya hindi ka na yung crush. Sige ka. Hoy, Unggoy, yung bunga mo talaga kahit kailan napakabaho, no? Ay naku, huwag kang maniniwala dyan, Julius, ha? Wala nang bawian yun. Crush mo, wala ako, ha? Di ka naman nagsasabi ka agad, di sana, niligawan na kita. Ayun, yun naman pala eh. Di ibig sabihin yun, may pag-asa na pala yung love team ko. Ano namang love team ang pinagsasasabi mo dyan, Unggoy ka? Kasi, pagka pinagsama yung Julius at Athena, pwede silang maging Julate. Anong Julate ka dyan? Ginawa mo pa kaming bulate. Tapos yung isa dyan, no, tatawa-tawa lang. Happy ka, ha? Happy ka? Sa inyo, dyan na nga kayo. Uy, Athena! Uy! Joke lang naman eh. Tampo ka na yan. Bahala ka dyan. Crush na din kita kapag ganyan. Wala nang bawian yan, ha? Panindigan mo to. Kahit na naiinis ako kay Julius noon, hindi ko pa rin mapigilang mapangiti.
Kahit kasi alam kong pang-asar niya lang yun sa akin. Masasabi kong nakaramdam ako ng kilig kahit paano. First time kasi yon at galing pa mismo sa taong nagugustuhan ko. Alam kong may iba dyan na magsasabing filingera ako at uto-uto. Pero hindi naman ako magpapaloko. Pinalaki kasi ako ng tatay ko na conservative at may respeto sa sarili ko. Lalo na nga at wala na si nanay. Kinagabihan, nakakapanibago ang pagiging tahimik ni tatay. Kaya naman hindi agad ako nakatulog at binantayan pa nga siya. Baka kasi may nangyayari na pala sa kanya. Tapos ako, wala pang kaalam-alam. Ano naman kayang problema ni tatay? Buong gabi siyang walang imik ah. May nangyari kaya sa sakahan? May balita kaya siya tungkol kay Grace? Ay nako, Athena, ipanatag mo nga yung isip mo. Teka, ano yun? Nagdadasal ba si tatay? Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Pero parang ngayon ko lang naman siya narinig na ganyan. Kahit pasado 11:00 na ng gabing yon, hindi pa rin talaga ako dalawi ng antok. Hanggang sa marinig ko ang marahang paglangit-ngit ng pinto sa kwarto ni tatay. Nagmatsyag pa ako, saka ako napagpasyahang bumangon at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang sa pinto ng kwarto ko. Nakita ko siyang isinuot ang isang kwintas na may palawit na bato. Kulay berde yon at bahagyang nagliliwanag. Maya-maya lang, lumabas na siya dala ang isang bolo na inilagay niya sa bewang niya. At dahil sa kuryosidad, sinundan ko si tatay. Hanggang sa napadpad kami sa gubat kung saan nawala si Grace. Hanggang sa biglang mawala si tatay sa paningin ko. Hala, nasaan na yun? Grabe naman yung si tatay. Magkasunod lang kami kanina. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Anong ginagawa mo dito, Athena? Gabi na. Hindi mo ba alam na delikado? Syempre tay, sinusundan kita. Nakakapanibago ka naman kasi. Parang hindi ako nag-e-exist sa paligid mo kanina. Wala kang imik tapos parang ang lalim pa ng iniisip mo. Pasensya ka na anak. O sige na, umuwi ka na. May asikasuhin lang ako. Pero tay. Wala nang pero Athena. Umuwi ka na at masyado ng gabi. Yun na nga po masyado na ng gabi. Kaya nga nakakatakot umuwi Ha? Natatakot ka pa sa lagay na yan? Sinundan mo nga ako Yun na nga po yun, tay. Kanina magkasunod tayo kaya hindi ako natatakot. Pero kung ako na lang mag-isa yung pauuwiin nyo, yun yung nakakatakot at delikado. Ay nako, kahit kailan talaga ang dami mong rason kang bata ka, ano? Syempre, mana lang po sa inyo. Kaya kung uuwi man ako ngayon, dapat kasama kita, no? Ay nako, may magagawa pa ba ako? Tara na nga lang at umuwi tayo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, multihin pa ako ng nanay mo. Imbis na aswang lang yung kakalabanin ko mamaya, pati multo pa. Ayaw niyo po nun, tay? Makakasama mo ulit si nanay? Siyempre gusto ko. Sino ba namang hindi? Pero kung hindi ko lang din naman siya mayayakap, wag na lang. Mas mabuti pang magpahinga na lang siya. Alika na, para makauwi na tayo. Pero tay, ano ba kasing ginagawa niyo dun sa gubat? Wala. May tinitignan lang ako doon. Tinitingnan? Nang gabi? Bakit hindi niyo na lang gawin bukas ng umaga? Bakit naman kailangan gabi pa? Teka lang. Huwag niyong sabihin na hinahanap niyo yung danggatay, Huwag ka na nga maraming tanong. Tumingin ka na dyan sa dinadaanan mo dahil baka madapakan naman dyan mamaya. Si tatay naman ang sungit. Bakit? Kung sasabihin ko bang hinahanap ko yung aswang, sasama ka? Siyempre naman, tay. Sayang kasi yung pabuya ni Don Felipe. Saka ikaw, tay,
May bala ka pa talagang hanapin si Grace tapos hindi ka man lang nag-aaya. Athena, makinig ka. Hahanapin ko si Grace hindi para sa pabuya, kundi para sa kaligtasan niya. Tandaan mo na higit sa lahat ng bagay ang buhay. Mas mahalaga yon. Kaya dapat yun yung maging prioridad natin. Naintindihan mo ba ako? Ay naku, oo na nga po tay. Pero sayang din po kasi yung 50 mil eh. Mapapaayos na natin yung bahay natin na puro butas yung bubong. Tapos may ipambibili pa tayo ng cellphone. Magagamit ko yun sa eskwelahan. Tapos makakabili na tayo ng masarap na ulam. Bakit? Ano ba ulam ang gusto mo? Hindi porket pinagbibigyan kita, magiging maarte ka na at papili, ha? Ang mahalaga, meron tayong nakakain 3 beses sa isang araw. Suggestion lang naman po yun, tay. Pero kung ayaw nyo talaga, wala naman po akong magagawa dun eh. Pero duda akong hindi ibibigay ng don yung pabuya sa sino mang makakahanap kay Grace. May isang salita kaya yung don na yun, at kapag sinabi niya, gagawin niya talaga. Siya, wag na nga muna natin isipin yan. Hindi pa naman nahahanap yung heredera eh. Nang makauwi kami sa bahay ay may ilang oras pa rin bago ako nakatulog. Kaya naman kinabukasan, nadatnan kong wala na si tatay at may nakahain ng almusal sa lamesa. 8:00 na noon kaya naman nagmamadali akong kumain. Saka nag-asikaso na para kunin ang mga ititinda kong gulay. Naglalakad na ako noon papunta kina Nanay Ditay nang makita kong nagkakape si Julius sa tindahan. Oh, Athena, saan punta mo? Kina Nanay Ditay, kukuha ko ng mga panindang gulay. Ang aga mo naman yatang tumambay. Wala bang kape sa inyo? Meron naman. Kaso nakakatamad magkape ng mag-isa kaya dito na lang ako. Meron pa akong makakausap. Wala ka bang kasama? Gusto mo, samahan kita. Nakikita mo bang meron? Nagtatanong ka pa eh. Ito naman ang suplada. Umaga-umaga eh. Sige ka, wala nang bibili ng gulay mo kapag ganyan ka. Hindi naman ako ganito sa mga customer ko, no? O sige na, alis na ako. Tapusin mo na lang yung pagkakape mo. Tapos na rin ako. Saglit lang ha, magbabayad lang ako. Ay naku, bahala ka nga dyan. Alis na ako, dyan ka na. Uy, ito naman oh. Teka lang naman, hintayin mo na ako. Kahit na iniwan ko na siya ay sumunod pa rin siya sa akin. At pilit na kinukuha ang bitbit kong bayong at bilao na naglalaman naman ng mga paninda kong gulay. Hinayaan ko na lang siya kaysa naman makipag-agawan ako at matapon pa yung mga gulay at malamog. Habang naglalako kami, hindi namin inaasahan na makakasalubong namin si Don Felipe. Magandang araw po, Don Felipe. Magandang araw po. Oh, ano yung mga dala nyo iyo? Ipinagbibili nyo ba yan? Oo, tinitinda po to pero hindi po to sa akin. Kay Athena ho ito. Tinutulungan ko lang siya. Ganun ba? O siya, pagbilihan mo ako. Ay nako, good idea ho yan, Don Felipe. Alam niyo ho kasi, purong natural po yung mga gulay na yan. At saka hindi ho yan ginamitan ng kemikal na pataba. Kaya sureball po, garantisadong ligtas na ligtas at hindi po kayo magsisisi. Kung ganyan ka mag-sales talk, siguro marami ka na naibenta, ano? Syempre naman po. Lagi po kasing bagong pitas tong mga nilalako ko. Kaya marami rin ho talaga akong mga suki. Di mabuti pala kung ganon. O siya, pagbilihan na ako nitong ampalaya saka itong talong. Samahan mo na rin ng sito at kalabasa. Aba, parang pinakbit ho yata yung ipapaluto nyo, Don Felipe ah. Aba, masarap po yun. May gataman o wala, lalo na po kapag may alamang. Nakakatawa ka naman, Iya. Naalala ko tuloy sa iyo yung anak ko si Grace.
Sana lang talaga. Mahanap na siya kagad. Naku, sana nga ho. Hayaan niyo po. Isasama ko po yung anak niyo sa mga dasal ko. Salamat, Iha. O siya, magkano ang lahat ng ito? 85 na lang po lahat. Itong 100, sa'yo na yung sukle. Naku, maraming salamat po, Don Felipe ha. Sana po talaga mahanap na po yung anak niyo. Sana nga, Iha. Sana nga. Ano ba naman yan, Han? Matagal pa ba yan? Gusto ko nang umuwi eh. Sobrang init dito tapos sobrang alikabok pa ng daan. Ay nako, Diyos mio. Otomatikong napabaling ang tingin ko sa tumigil na puting sasakyan sa bandang gilid namin noon. Nakababa ang bintana kaya kita ko kaagad ang magandang mukha ni Ma'am Delilah, ang asawa ni Don Felipe. Pero sa kabila noon, may madilim na aura akong nararamdaman sa babae. Sopistikada pero maldita at mapangmata. Nang matapos na maibigay ni Julius sa alalay ni Don Felipe ang mga supot ng gulay, kaagad na ring nagpaalam ang Don at saka sumakay na rin sa sasakyan. Nakita ko pa kung paano ngumisi si Ma'am Delilah habang nakatingin kay Julius na noon ay nakatingin din pala pabalik sa kanya. Uy, ano yun? Ha? Anong ano yun? Linawin mo nga. Hindi kita magits eh. Si Ma'am Delilah, ba't ano siya makatingin sa'yo? Tsaka nakikipagtitigan pa talaga? Yun ba? Naku, wala yun. Ano ka ba? Selosa ka pala, babe. Uy, yung babe ko, nagsiselos. Mukha akong mababe-babe dyan. Saan umusod ka nga? Makadikit ka naman sa akin eh. Malaglag pa ako dito sa kanal oh. Sorry na. Tsaka, bakit ba ang suplada mo sa akin? Akala ko ba crush mo ko? Uy, sandali lang naman oh. Ano ba naman yan? Lagi na lang nang iiwan. Ibang klase ka talaga magka-crush no? Hoy, ang kapal mo rin no? Sino ba kasing may sabing crush kita? Saka ano naman sa'yo kung totoo nga yun? So inaamin mo na crush mo ko. Oy, hindi no, kapal mo. Athena! Julius! Oh, ano ba yan? LQ na naman ba kayo? LQ ka dyan. Hindi no, makauwi na nga lang. Akin na nga yung bayong ko tsaka yung bila ako, Mr. Mahangin. Sus, nagselos ka lang eh. Kung nakakamantay lang yung mga titig mo, malamang pinaglamayan mo na yung asawa ni Don Felipe. Aba, nagsiselos pala eh. Di LQ nga. Pero, may iba ako sa inyong dalawa. Speaking of patay, narinig ka na ba yung usap-usapan tungkol dun sa natagpuan dun sa bukid ni Mang Lando? Ang sabi, kanina umaga lang daw nakita dun yung bangkay. Hinala ng pulisya, 2 araw na daw yung patay. Sabi ng iba, baka raw kagagawan yun ng isang aswang. Oh, ayan na naman tayo sa aswang eh. Hindi na ba kayo titigil sa kakaaswang na yan ha? Nasa modernong panahon na tayo, hindi na uso yan. Yung aswang-aswang na yan, wala na yan. Hindi ka naman namin pinipilit maniwala ah. Kung hindi ka naniniwalang may aswang nga, nasa sayo na yun. Pero kami, naniniwala kami, kaya walang pakialamanan. At saka pre, bali-balita lang naman yun eh. Hindi pa kumpirmado. Pero ang hinala kasi talaga ng iba, aswang talaga yung may gawa nun. Kasi hindi naman gawain na isang mabangis na hayop na ubusin yung lahat ng laman loob ng biktima eh. Dapat gutay-gutay na yung katawan nun. Kaso, hindi. Hayaan nyo na yan. Malalaman din natin yan kapag lumabas na yung autopsy result dyan. Huwag na kayo magmadali. Hindi naman kami nagmamadali. Kumbaga, iniisip lang namin na kung magpapatuloy yung ganong uri ng patayan dito sa baryo. Aba, kailangan na nating mag-ingat. Better safe than sorry, hoy. Hindi na nag-aksaya pa ng panahong sumagot si Julius. Itinikom niya na lang ang bibig sa katahimik na umalis. Napalingon naman sa akin si Jinggoy na para bang nagtataka kung bakit nag-walk out si Julius. Kaya umakto na lang akong hindi ko alam.
Inihatid lang ako ni Jinggoy pa uwi nun. At pagdating ko sa bahay, nandun si tatay at nakaupo sa sala habang nagkakape. Oh, nandito na pala kayo agad, tay? Mano po? Kaawang ka ng Diyos, anak. Maaga kasi natapos yung gawain ko sa sakahan. Kaya maaga ako nakauwi. Pero mamayang hapon, babalik pa ako doon. Siya sige po. Mag-aasikaso na po muna ako ng tanghalian natin. Huwag ka na mag-abala, anak. Nakapagsaing na ako. Bumili ka na lang ng lutong ulam doon sa karinderya na makakain tayo pagbalik mo. Naks naman, tay. Salamat naman po kung ganun. O siya, ako na pang bahala sa ulam. Sagot ko na po yun. Naubos naman po yung paninda kong gulay kanina eh. Kinahapunan nga ay bumalik si tatay sa sakahan. Ang sabi niya, babalik din siya kaagad. Pero sumapit na ang 6:00 ng gabi. Wala pa rin siya. Pasado 2:00 nang magpaalam siyang aalis. At ilang oras na ang lumipas. Dahil sa pag-aalala ko ay pinuntahan ko si tatay sa sakahan. Nawala na rin sa isip ko noon ang kapahamakang maaari kong makasalubong sa daan. Ang importante kasi sa akin noon, masigurong walang nangyaring masama sa tatay ko. Pero isang pamilyar na mukha ang nadatnan ko doon. Palinga-linga pa siya sa paligid. At nang masiguradong walang ibang tao, agad siyang pumasok sa gubat. Sinundan ko siya hanggang sa makarating na siya sa dulong bahagi. Hala, may ganito pala dito? Ba't walang may alam ng tungkol dito? Napakalawak naman ng lupang kinatitirikan ng malaking bahay na yun Sino kaya may-ari nito? Baka naman si Ma'am Delilah. Mayaman naman kasi si Don Felipe kaya siguradong sa kanila to. Nakita ko siyang kumatok sa malaking gate at ilang sandali pa. Bumukas na rin yon. Pero biglang nangatog ang mga tuhod ko nang makitang isang malaking nilalang ang kausap ni Ma'am Delilah. Kung hindi ako nagkakamali ay siya rin yung nilalang na kumuha kay Grace. Lalapit pa sana ako para mas marinig ang pinag-uusapan nila. Nang biglang may humila sa akin palayo roon. Sisigaw pa sana ako, pero nakatakip kasi ang kamay ng taong yon sa bibig ko. Ako ito, Athena. Huwag ka maingay dahil mayayari tayo kapag nakita nila tayo. Tay, ano pong ginagawa niyo dito? Tsaka, ba't hindi pa po kayo umuwi? Huwag ka na maraming tanong. Tara na sa bahay. Kailangan na natin makauwi. Pero tay, nakita mo ba yun? Nakita mo rin naman yun, di ba? Yung kausap ni Ma'am Delilah. Tay, aswang po ba talaga yun? Oo, Athena. Isa yung dangga kaya kailangan na natin umuwi. Kasi kapag nakita niya tayo, wala na tayong takas sa kanya. Kaya wag na matigas yung ulo mo. Tara na. Mabilis nga kaming lumabas sa gubat na yon. At habang pauwi, hindi ko maiwasang mapatanong sa sarili ko tungkol sa ugnayan ni Ma'am Delilah at ng aswang. At nang makauwi na nga kami sa bahay, agad kong tinanong si tatay tungkol doon. Napabuntong hininga na lang siya dahil alam niyang hindi ko siya tatantanan hanggat hindi siya nagsasalita. Abay, kating-kati ka talaga malaman kung bakit may kakilala aswang si Ma'am Delilah at kung bakit niya pinadukot yung heredera. Hala tay, siya pala talaga yung nagpadukot kay Grace. Sinasabi ko na nga ba unang tingin ko pa lang sa babaeng yun, binabalot na siya ng madilim na aura. Ramdam ko yung bigat sa pakiramdam nung nakaharap ko siya kanina Sa hinuha ko, kayamanan yung dahilan kung bakit niya inasawa ang Don. At para maisagawa yung plano niya, kailangan maunang mawala si Grace sa landas niya. Napakasama talaga ng ugali ng Delilah na yun. Maganda nga pero ubod naman ang itim ng budhi. Yun kasi yung kalakasan niya. Ang pagiging maganda. Nagagawa niya ang gusto niya dahil napapasunod niya ang mga tao na nasa paligid niya. Kung ganun po ba,
ibig sabihin po nun, napapasunod niya rin ng Don? Marahil ay hindi pa. Kaya nga niya pinadukot yung heredera, di ba? Pero, Athena naman, pakiusap naman. Huwag ka nang sunod sa gubat na yon, maliwanag. Ayoko na madamay ka pa sa gulo nila. Hayaan mo na lang. Pero tay, kawawa naman po kasi si Grace eh. Hindi nga natin alam kung buhay pa ba siya o wala na siya. Huwag ka na mag-alala. Sigurado akong buhay pa siya. Hindi maaaring ipapatay ni Delilah ng basta-basta yung herederang yon. Pero tay, bakit niya naman po ipapadukot yung sarili niyang anak? Dahil hindi tunay na anak ni Delilah si Grace. Patay na ang tunay na ina ni Grace. 5 taong gulang pa lang siya noon. Po? Pero bakit po magkahawig sila? Buong akala ko nga po totoong magkadugo sila eh. Magkadugo naman talaga sila eh. Si Delilah, kapatid yun ng ina ni Grace sa ama. Kaya tiyahin ni Grace si Delilah. Teka, wag niyo pong sabihin na sinadya ni Ma'am Delilah na mapalapit sa mag-ama para makuha kagad yung loob nila at yung kayamanan nila? Parang ganun na nga. Pero base lang yun sa espekulasyon at mga naririnig ko sa iba. Pero sigurado ako hindi magtatagal. Lalabas din yung katotohanan. Pero anak naman, pakiusap naman oh. Huwag ka na makisali sa gulo nila. Nawala na yung nanay mo sa atin. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw, mawawala ka na rin sa akin. Sana naman naintindihan mo ko, anak. Hindi na lang ako sumagot kay tatay noon. Alam ko kasing hindi ko rin naman mapapanindigan ang isasagot ko pag nagkataon. Matigas po kasi talaga ang ulo ko dati. At hindi ako napapakali hanggat may nananaig na kuryosidad sa sistema ko. Kinagabihan, habang hinihintay ko ang pagdalaw sa akin ng antok, nakarinig ako ng marahang pagbukas ng pinto sa kabilang silid. Alam kong katulad ko ay hindi rin mapakali si tatay. Kaya naman tumayo ako noon saka sumilip sa siwang ng pinto ko. Gaya ng lagi kong ginagawa. Nakita ko pa siyang may isinuot na kwintas na may palawit na metal na hugis bilog. Habang may nakasukbit pang bolo sa tagiliran niya. Ay nako, saan naman kaya ang punta nitong si tatay? Pasado 11:00 na. Tsaka, anting-anting ba yung kwintas na yun? Susundan ko talaga to si tatay. Baka kailanganin niya yung tulong ko eh. Kinuha ko mula sa damitan ko ang punyal na nasa ilalim ng mga nakatuping ekstrang kumot. Gawa yun sa tanso at pagmamay-ari pa yun ng lolo ko. Ibinigay niya yun sa akin dati, bago kami lumipat ng baryo at hindi yun alam ni tatay. Sabi sa akin ni lolo, proteksyon daw yon at mabisang panlaban sa mga aswang. Benditado rin kasi yon ayon sa kanya. Sinundan ko nga si tatay noon. Mabuti na lang, maliwanag ang sinag ng buwan, kaya hindi ko na kailangang magdala ng flashlight. At tama nga ang hinala ko. Doon nga ang punta niya sa gubat kung nasaan ang malaking bahay. Nang tumigil si tatay, tumigil rin ako saka kumubli sa likod ng isang puno. Ano kayong gagawin Ay, namin? patanding na may panty. Uy, ano ba? Uingay mo naman. Saka anong batanding na may panty ka dyan? Ginagawa mo naman akong bakla eh. Chinggoy, ano ba naman? Bakit ka nandito? Tsaka walang yaka, bigla-bigla ka na lang magsasalita dyan sa likod ko. Gusto mo yata akong patayin sa gulat eh. Sorry na. Kakakapi mo yan eh. Bukas-bukasan mo naman yun, nagiging nervyosa ka na eh. Che, ewan ko nga sa'yo. Teka, Insan. Si Ma'am Delilah ba yun? Nakikita mo naman, di ba? Kaya nga manahimik ka na lang dyan. Dahil baka malaman ni tatay na sinundan natin siya. Tsaka, bakit amoy ala ka? Saan ka na naman tumawa? Birthday kasi ni paring William. Kaya yun, shot na kaunti. Pauwi na sana ako kaso nakita kitang papasok dito sa gubat. Kaya sinundan kita.
Kala ko naman may kikitain kang boyfriend. Yun pala, espiya ka na. Nung espiya ka dyan, sinusundan ko lang si tatay dahil baka kung mapano siya kapag susugod siya dito mag-isa. Bakit naman? May ano ba? Animal? Insan, ano yung malaking nilalang na yun? Sabi ni tatay, danggaraw ang tawag sa aswang na yan. Aswang? Hayop na yun. Totoo talaga yung aswang. Oo nga, diba? Kaya nga sabi ko huwag kang maingay dyan. Dahil baka may iba pang kasama at mapahamak pa tayo dito. Sabay-sabay tayong mamamatay niyan pag nagkataon. Akala namin noon, yun na ang mas nakakagimbal na bagay na malalaman namin. Ang malamang nakikipagsabwatan si Ma'am Delilah sa isang aswang. Ngunit mas lalo kaming kinilabutan nang biglang magbago ng anyo ang dangga at naging isa itong tao. Walang niya. Si Julius yun, di ba? Jinggoy, sabihin mo ka sa akin na nananaginip lang ako. Putik, hindi ka nananaginip, Insan. Si Julius nga yun. Walang iya. Hindi ko alam na isa palang halimaw yung kaibigan natin. At ang mas masahol pa niyan, siya pa talaga yung kumuha kay Grace. Ay naku, baka hipokrito talaga nun. Hindi rin siya naniniwala sa aswang, pero siya naman pala tong aswang. Buisit na yan. Pinaglaruan niya tayong lahat, Jinggoy. Oy! Athena! Insan! Saan ka pupunta? Ako ba naman? Ito naman mapapahamak tayo niya sa ginagawa mo eh. Wala na akong pakialam nun kung anumang mangyari sa akin. Nangangati kasi talaga ang kamao ko na palandingin yon sa mukha ng hayop na si Julius. Naiinis ako sa isiping isa palang aswang ang pinaglalaanan ko ng pagkagusto. Hindi naman kasi kami malapit sa mismong gate ng malaking bahay na yon. Kaya bago pa ako makarating doon, kaagad nang napalingon sa akin si tatay at siya na mismo ang pumigil sa akin. Athena, anong ginagawa mo dito? Nababalo ka na ba? Gusto mo mamatay? Bitawan mo nga ako, tay. Gusto ko lang sapakin niyang animal na Julius na yan. Pinaglalaroan niya kami. Pinaglalaroan niya tayo, tay. Tumahimik ka nga. Baka marinig ka nila. Halika na. Uwi na tayo sa bahay. Hindi, tay. Ayoko. Athena! Sa isang simple at mootoridad na pagtawag ni tatay sa pangalan ko, natauhan ako. Para bang nabuhusan ako ng malamig na tubig at nahimasmasan sa kabaliwang muntikan ko ng gawin dahil sa bugso ng damdamin at labis na paggagalit. Kahit madilim sa parting yon, alam kong magkasalubong ang mga kilay ni tatay at pihadong sabon na walang banlawan talaga ang aabutin ko pag-uwi. Sinabi ko naman kasi na maghunos dili ka eh. Ayan tuloy, nagalit pa si Chong. Imbis na malaman natin yung pinag-uusapan ng dalawang yun, hindi na natin nalaman. Kasi uwi na tayo. Manahimik ka na nga lang dyan, Jinggoy. Susungal-ngalim talaga kita dyan mamaya kapag uminit ng husto yung ulo ko eh. Ang harsh mo naman, Insan. Kababae mong tao, napakasiga mo. Kaya walang lalaki nagkakamali sa'yo eh. Aba dapat lang no, dahil mauuna pa nilang mahalikan tong kamao ko kapag nagkataon. Eh ikaw, kalalaki mong tao, napakadami mong sinasabi. Para kang chismoso dun sa kanto eh. Naku. Hindi na pinayagan ni tatay na umuwing mag-isa si Jinggoy noon at sinabihang doon na lang sa bahay matulog. Dahil kasi sa katotohanang may mga aswang nga talaga, kailangan naming magdoble ingat lalo't gabi pa. Hindi naman ako pinagalitan ni tatay pagka-uwi. Pagkatapos kasing masigurong nakalak na ang lahat ng pinto, dumiretso na siya sa kwarto niya. Akala ko ligtas na ako sa sabunan. Pero kinabukasan, paggising ko ay nasa lamesa sa kusina sina Jinggoy at tatay. Seryoso ang kanilang mga muka. At nang mapadako ang tingin ni Jinggoy sa akin, bahagya niyang itinaas ang tasa niyang may kape na para bang nagyayaya sa kasumimsim doon. Athena, maupo ka nga muna. May pag-uusapan tayo. Good morning din, tay.
Hindi ba pwedeng mamaya na lang yan? Hindi pwede. Dahil may bangkay na naman natagpuan sa bukana ng baryo. Ano ho? Oh, Chong, nabingi na yata yung anak mo. O baka naman need na pati yung utak dahil sa nalaman niyang isa palang aswang yung lalaking nagugustuhan niya. Abay, teka nga. Anong ibig mo sabihin, Jinggoy? Na itong anak ko si Athena, may gusto ka mo kay Julius? Maniwala ka naman dyan, Tay. Hindi po totoo yun. Hindi lang ngayon. Kasi nalaman mo na yung lihim niya na isa pala siyang aswang. Pero kung sakali bang hindi mo pa alam, titigilan mo kaya yung pagkagusto dun sa taong yun? Hindi siya tao, Jinggoy. Aswang siya na nagpapanggap lang bilang tao. Halimaw siya. Ay, pero hindi naman tungkol doon yung sasabihin ko sa'yo, Athena eh. Ikaw na bata ka. Binabalaan na kita ngayon pa lang na hanggat maaari, huwag ka na makisali sa gulo nila. Kahit gaano pa kalaki yung pabuyanan doon, hindi sapat yung pagbuwis ng buhay ninyo para doon, ha? Ano yun yung pabuya kung patay naman kayo? Opo, Tay. Alam naman po namin yun. Pero hindi naman po ako papayag na mag-isa niyong haharapin yung aswang na yun. Tatay, tao ka lang. Mas malakas siya kaysa sa'yo, kaya please naman. Hayaan niyo na po kaming tumulong. Hoy, anong kami? Ikaw lang, no? Tama si Chong. Hindi sapat na kabayaran yung pabuya kapag napahamak tayo't namatay. Mahal ko pa yung buhay ko, no? Kaya pas ako dyan, pinsan. Ay nako, umaandar na naman yung kaduwagan mo. Ang laki-laki mong tao, takot ka sa walang iyang yun. Pues sige, huwag ka na lang sumama. Basta walang hingian kapag nakuha ko na yung pabuya. Ay, nako. Kahit kailan talaga, Athena, napakatigas ng ulo mo. Hindi ko malaman kung kanino ka nagmana. Kanino pa po ba? Di sa inyo, Tay. Anak niyo ako Saka kayo rin naman po matigas ang ulo niyo Susugod nga kayong mag-isa dun Baka nga isang hawi lang sa inyo nung dangga. Tumilapo na kayo kaagad. Abay, minamalit mo ba ako, Athena? Hindi mo ba alam na mas malakas pa ako sa kalabaw? Parang sinabi mong matanda na ako Tay naman, di naman po sa ganun. Ang akin lang po, sana po matuto kayong humingi ng tulong. Hindi yung mag-isa kayong gagawa ng desisyon nang hindi man lang isinasaalang-alang yung mararamdaman ko. Paano kung matalo kayo ng aswang tapos kayo yung lapain? Baka mamaya niyan, magising na lang ako, mag-isa na lang pala ako sa buhay. Ay, hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para pilitin ako isama sa pagbawi sa heredera na yon. Anak, umamin ka nga. Kung wala kang gusto kay Julius, kanino ka pala may gusto? Huwag mo sabihin kay Grace. Yak naman, Tay, kadiri naman kayo. Never akong papatol sa kapwa ko babae, no? Straight ako at hindi ako liliko ng landas. Never talaga. Yun na nga ba sinasabi ko mas lalaki naman kasi talagang kumilos yan kaysa sa amin tunay na lalaki. Kaya hindi na talaga nakakapagtakang walang maglalakas loob na umamin sa'yo na gusto ka. Kasi natatakot silang mapayat, masabihan mo na hindi kayo talo. Sus, baka nga ikaw ang bakla dyan Kaya siguro hindi ka magka-girlfriend, no? Kasi lalaki din yung hanap mo. Ay, naku, umamin ka na. Ay, ewan, tumigil na nga kayo. Naririndin na ako sa bangayan yung dalawa. Pwede bang tumahimik na kayo? Nililis nyo lang yung usapan O ano ba? Sasama ba kayo o hindi? Talaga, Tay? Isasama niyo na ako? Syempre naman payag na ako. Si Jinggoy lang naman tong kuripot na damulag Oo, mas mabuti pang isama na lang kita kesa namang tumakas ka na naman ulit. Alam ko naman kasi matigas ang ulo mong yan. Kahit sabihin ko wag sumama sasama at sasama ka pa rin. Mas mabuti na alam ko na yung ginagawa mo. Yun! G na yan, Tay, wala nang bawian yan. Gusto ko lang kasi talagang patikimin yung Julius na yan Kung kaya niya tayong lokohin, kailangan niya talagang patikimin ng sarili niyang gamot. Para naman mahimasmasan siya sa kasamaan na ginagawa niya. Oh, ano naman na yung papatikim mo, insan? Huwag ka nga, boy. Maandar na naman yung karumihan ng utak mo Napailing na lang si tatay saka sumimsim sa kape niya. Ako naman, nagmumog na lang sa lababo saka nagtimpla na rin ng kape ko.
Nagluto na rin ako ng almusal namin at masiba na namang kumain si Jinggoy. Napapangiwi na lang talaga ako sa katakawan ng pinsan kong yon. Nang hapon naman, magkatulong na gumawa si na tatay ng mga pinatulis na kawayan. Yon ang magsisilbing armas namin laban sa aswang na dangga. Nagpaalam naman muna ako na bibili lang ng tinapay sa bakery. Pero hindi ko inaasahan. Makikita ko si Julius na pumasok sa isang eskinita na napapaggitnaan ng isang computer shop at malaking bahay. Kaya naman sinundan ko siya. Pero agad din akong nagkubli nang makitang si Ma'am Delilah ang kinita niya. Ano na naman bang pakay mo, Delilah? Wala naman. Gusto ko lang kumustahin ng uni kaihan ng asawa ko. O bakit? Masama ba yon? Sa dinami-rami kasi ng lugar na pwede tayo magkita, bakit dito pa? Pwede ka naman pumunta sa bahay Nakakapagod ng pumuslit papunta sa bahay mong nasa gitna pa ng gubat eh. Makati sa balat yung mga damo at saka isa pa. Baka may makakita na sa akin kapag ako palagi ang pumupunta ron. Eh bakit? Kasalanan ko bang sa akin ka lumapit para humingi ka ng tulong? Alam mong ako pa yung magkandahirap sa pagtatago para lang kitain ka. Ikaw yung may kailangan sa akin, Delilah. Ay nako, oo na. Ang dami mo na kagad sinasabi eh. Pero sigurado ka bang gagawin mong asawa ang babaeng yon? Nako, sinasabi ko sa'yo. Mas masarap kung gagawin mo siyang pagkain. Aba, hindi ka nalugi doon. Makinis, malusog, at higit sa lahat, isa pa siyang birhen. Mind your own business na lang, Delilah. Kung wala ka namang magandang sasabihin, kailangan ko na umuwi. Di pa kasi nakakain yung magiging asawa ko eh. At talagang kinakarir mo na ha? O siya, ikaw nang bahala sa kanya. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. As long as hindi siya makakabalik sa tatay niya. Kaya bantayan mo siyang maigi. Maliwanag ba yon? Hindi mo ako utosan, Delilah. At huwag kang magalala. Hindi ko ipapahamak yung magiging asawa ko. Babantayan ko siya mula sa mga nagbabanta sa buhay niya, kahit sa'yo. Inaamin kong nakaramdam ako ng kirot nang marinig ang mga sinabing yun ni Julius. May parte sa akin na masaya dahil hindi naman pala niya papatayin ang heredera. Sa pagkakakilala ko kasi sa kanya, wala naman talaga sa itsura niya ang gagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Pero nagbago ang lahat ng yon nang malaman ko ang totoong pagkatao niya. Pero hindi ko talaga mawari kung bakit kahit sa kabila nun, hindi pa rin napapawi ang nararamdaman kong pagkagusto sa kanya. At bago pa man nila ako makita, kaagad na akong umalis doon at dumiretso na sa bakery. Hanggang sa pag-uwi ay laman ng isipan ko ang sinabi ni Julius. Oh, Insan, ang tagal mo naman bumili ng tinapay. Lumalamig na itong kape namin tapos ngayon ko lang... Oh, Insan? Umiiyak ka ba? Bakit ganyan yung mata mo? Parang namumula. Umiyak ka ba? Ha? Hindi no. Ba't naman ako iiyak? Hindi ba pwedeng napuwing lang? Aba, ewan ko sa'yo. Ba't ako yung tinatanong mo? Ay nako, ito na. Kunin mo na tong mga tinapay mo. Tsaka isalaksak mo dyan sa bunganga mo para matahimik ka na. Papasok na muna ako sa kwarto ha. Si Insan naman no. Kahit kailan talagang harsh mo talaga sa akin. Buti na nga lang pinsan kita dahil kung hindi, naku, ewan ko na lang talaga. Hoy, Jinggoy, paano yung pinsan mo? May nangyari ba? Hindi ko po alam, Chong eh. Mukhang pinagsakloban ng langit at lupa. Bay, bakit naman kaya? Ay, Osa, ibisin na lang natin itong mga kalat na to para makapagpahinga na tayo. Agad akong sumalampak sa higaan nang makapasok ako sa kwarto ko. Nakipagtitigan pa nga ako sa bubungan namin habang naglalakbay ang diwa ko. Iniisip ko noon, paano kaya kapag naging mag-asawa nga sina Grace at Julius? Marahas akong napabuntong hininga, saka dumapa at inilubog ang mukha sa unan.
Muntikan pa akong makatulog, pero agad ding napabalikwas nang may marinig akong mga katok sa pintuan. Anak! Anak! Kakain na! Kailangan may laman yung tiyan mo bago umalis. Opo, Tay. Susunod na po ako dyan. Oh, alam ko na, Insan. Nagkasalubong kayo kanina ni Julius, no? Hoy, Chikoy, huwag mo kang biruin yung pinsan mo. Baka mamaya mawala na naman sa mo dyan. Yari ka dyan. Uy, sorry. Sorry, naging insensitive ako masyado, Athena. Anong insensitive ka dyan? Ang sabihin mo, makapal lang talaga yung balat at taba mo sa katawan. Kumain ka na nga lang, para naman mas madagdagan pa yan. Usa, edi ako na yung mataba. Masaya ka na. Siyempre, hindi. Kasi aswang yung crush mo. Move on na kasi, Insan. Ayoko pa magkaroon ng kapamilyang aswang, no? Inirapan ko na lang si Jinggoy noon imbis na sumagot. Binilisan ko na lang ang pagkain. Nang makapaghanda na kami sa gagawin naming pagsugod sa malaking bahay para iligtas ang heredera. Hindi ko alam kung anong madarat na namin doon. Kung lalabanan ba kami ni Julius o papayag siyang makipag-usap na lang sa amin. Pagkatapos naming magpababa ng kinain, agad naman naming inihanda ang mga gagamitin naming sandata laban sa aswang. At bandang 12:00 ng hating gabi, lumarga na kami papunta sa gitna ng gubat na yon. Ano ba yan? Wala pa nga pero nangangatog na yung tuhod ko. Diyos ko, ayoko pa mamatay, no? Mag-aasawa pa ako saka magkakaroon pa ako ng sandasain ng anak. Aray ko naman, Athena! Ikaw talaga, napaka mo. O sige, napaka. Sige nga, ikaw kung ano-ano na lang talagang lumalabas dyan sa bibig mo, no? Saka anong isang dosen ng anak? Ano ba akala mo sa magiging asawa mo, inahing baboy? Bakit ba naman kasi hindi na lang tayo humingi ng tulong kay Don Felipe? Posible namang walang magagawa dito at matunton yung bahay na to. Buplax ka talaga no? Sa tingin mo ba, maniniwala yun si Don Felipe kapag sinabi natin na yung asawa niya yung nagpadukot sa unika iha niya? Syempre hindi. Asawa niya yun eh. Hindi naman natin sasabihin yun eh. Sabihin na lang natin na alam na natin kung nasa si Grace. Tapos sila nang bahala magligtas sa kanya. Hoy, kayong dalawa, tumigil nga kayo. Naririndi na ako sa mga ingay ninyo. Anong ginagawa niyo dito sa teritoryo ko, mga angal? Nandito kami para bawiin sa iyong heredera. Nasaan siya? Ilabas mo siya ngayon din. Kung makapag-utos ka sa akin, akala mo kaya mo ko. Pues, huwag ka magpangambante na matatalo niyo ko. Nagamit lang niya mga pipitsugin yung sandata. Ha? Pipitsugin? Ito ba ang itsura ng pipitsugin tinatawag mo? Bakit hindi mo subukan na magkaalaman tayo? Ah! Chong! Mahigpit ang pagkakahawak niya roon. At alam kong sigurado na siya sa gagawin niyang pagpaslang sa aswang. May parte sa akin na gusto siyang pigilan dahil alam kong si Julius ang aswang na yon. Kahit pa iniinis niya si tatay gamit ang mga salita niya, napansin ko kung paano siya umiwas sa mga pag-atake nito. At kahit isa, wala siyang ginawang paglaban. Ni hindi nga niya nahawakan si tatay. At alam kong hindi niya gusto na manakit ng ibang... Siya si Grace. Dahil sa gabal ito sa plano niya makamkam ang kayamanan ni Don Felipe. Gahaman si Delilah. At gagawin niya ang lahat para masunod ang gusto niya. Hindi naman lingid sa alaman natin ang yaman ni Don Felipe. At yun yung gusto makuha ni Delilah. Umabot pa nga siya sa puntong kailangan niya pampatayin ang kapatid niya para mabuo lang ang maitim niyang plano. Ano? Kapatid? Ang tunay na ina ni Grace, si Ma'am Sonia. Kapatid siya ni Delilah sa ama. Ganun katuso at kagalit si Delilah. Kahit sarili niya kadugo, kaya niyang kantiin para lang sa kayamanan. Pero, aswang ka, di ba? Bakit hindi na lang si Delilah yung kinuha mo? Bakit? Dahil isa rin siyang aswang. Isang malakas na uri at hindi siya basta-basta.
Kaya nga wala nagbabalak na kalabanin siya. Hindi niyo ba alam ang mga namamatay na tao dito sa baryo ay dahil sa kanya? Lahat ng mga yon, tauhan niya na tinaridor siya. Kaya walang hapas niya silang pinatay. Walang ya talaga yung Delilah na yan. Kailangan niya na mawala sa baryong ito. Kailangan na munang mamatay ni Grace. Saan niya gagawin ang huling plano niya bago niya tuluyang patayin ng Don? Layunin niya maisalin sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian at kayamanan ni Don Felipe. Kaya pala unang tingin ko pa lang sa kanya. Ang bigat-bigat na kagad ng pakiramdam ko. Isa pala siyang aswang. Pero hindi ba kasal naman sila ni Don Felipe? Hindi ba't automatic na tagapagmana na rin siya kung sakali? Dahil gusto niya makuha ang buong kayamanan ni Don Felipe. At hindi yung mangyayari hanggat nandyan si Grace. Hindi niyo alam kung gaano kabalo si Delilah. Wala siyang kaluluwa. Wala siyang kasinsama. Wala akong kinalaman si Julius sa gulong to. Iniligtas niya lang po ako. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Ang papa ko, baka kung anong gawin sa kanya ni Delilah. Tay, gamutin na lang kaya muna natin yung sugat ni Julius. Hindi na kailangan. Kaya ko nang pagalingin yung sarili ko. Ayos lang ako. Nagkatinginan pa kami noon ni Tatay at Jinggoy. At nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi natuluyan ni Tatay si Julius. Alam ko kasing wala naman talagang balak manakit si Julius at gusto niya lang natakutin kami para umalis na. Malas niya lang dahil si Tatay ang nakaharap niya. At nang makapasok na kami sa loob ng bahay, nag-anyong tao na si Julius at kaagad na gumala ang mga mata ko sa kabuuan nun. Simple at malinis ang loob ng bahay at halatang hindi napapasok ng kung sino lang. Maupo muna kayo. Gusto niyo ba ng maiinom? Pwede naman kayong kumuha dun sa kusina. May pagkain ka ba dyan, Julius? Medyo nagugutom na kasi ako eh. Hoy, kahit kailan talaga ang kapal ng taba mo, no? Hindi ka man lang nahiyang humingi ng pagkain? Nagalok naman siya eh. Kaya ayos lang yun. Ano ka ba? O siya, kung ayaw mo, ako na lang. O sige lang, feel at home lang. Ako lang naman to yung nakatira dito kaya hindi ko rin maubos kaagad yung mga stock ko na pagkain dyan. Kumuha ka lang ng gusto mo dyan. Yun! O diba, insan? Kulante to si Julius kaya chill ka lang dyan. O sige kukuha muna ako ng pagkain. Napailing na lang kami parehas ni Tatay nang makitang kumuha nga si Jinggoy ng isang supot ng loaf bread at isang garapon ng mayonnaise. Si Grace naman, ipinagtimpla pa kami ng kape ni Tatay. Nahiya pa nga kami kasi pinagsisilbihan kami ng isang senyorita. Ganon siguro sila ka-close ni Julius, kaya at home na at home ito sa bahay ng binata. Ngayong wala naman na sa panganib yung buhay ng heredera, bakit hindi na lang natin puksain yung si Delilah na matapos na? Hindi ho natin basta-basta mapapalabas si Delilah. Paano kaya kung sabihin na lang natin na isang aswang yung asawa ni Don? At balak nitong patayin yung unika iha niya. Hindi maniniwala si Don sa atin. Baka nga pagtawanan niya lang tayo eh. Bakit naman? Nasa atin nga si Grace eh. Dahil nasa ilalim si Papa ng isang gayuma. Ginayuma siya ni Delilah gamit ang sariling dugo nito. Ha? Pero paano? Hindi rin ba magiging aswang si Don Felipe kapag nakainom ng dugo ng isang aswang? Hindi. Isinasalin lang ng aswang ang mutya sa pamamagitan ng laway. Pero gagawin niya lang yun sa taong gusto niyang gawing aswang. Pero pre, hanip naman yun. Paano nakakapanggayuma si Ma'am Delilah gamit lang yung kanyang dugo? Bukod kasi sa pagiging aswang, may kaalaman din siya sa itim na karunungan. Kaya nga hindi ko siya kinakalaban eh. Mahirap na. Ayoko pa mamatay. Ang tapang-tapang mo kanina, tapos duwag ka naman pala. Hoy, hindi ako duwag para malaman mo, no? Sadyang mahal ko lang yung buhay ko para magpabiktima sa tuso na yon. Saka gusto ko pa makapag-asawa, no?
Oo! Yan tayo eh. Pati pala aswang, pangarap din makapag-asawa. Abay, Hanep. O sige, irereto ko na sa itong pinsan ko. Hindi mo na siya kailangan ireto sa akin, pre. Crush nga ako niyan, di ba? Hoy, kapal ng mukha mo ah. Crush ka dyan. Baka gusto mo i-crush ko yung bibig mo gamit tong kamao ko. Aray naman, kamao talaga. Sakit mo naman pala magmahal. Di ba pwedeng labi mo na lang? Hoy, abay, parang wala ako dito ah. Tibay nyo ah. Biro lang po, Manlito. Saka, pasensya na ho pala kanina. Wala yun sa akin. Ako nga dapat yung humingi ng dispensa dahil napuruhan yata kita. Ayos lang po ako. Napagaling ko naman din po yung tama ng buntot pagi nyo. Nagalit ho yata kayo ng husto eh. Naku pre, sinabi mo pa. Siya, ano nang gagawin natin? Hindi natin kaagad-agad mapapaniwala si Don Felipe tungkol sa pagiging aswang na asawa niya. Pero kapag si Grace yung nakiusap sa kanya, sigurado ko hindi siya magdadalawang isip na sumama sa anak niya. At kapag naisama na ni Grace si Don Felipe, doon na natin atakin si Delilah. Tama ba ako, iho? Tama ho kayo, Manlito. Kung gayon, kailangan na natin planuhin na maigi ang gagawin nating hakbang. Alam naming anumang oras ay malalaman at malalaman din ni Delilah na alam na namin ang balak niya sa Don. Kaya naman minadali namin ang pagpaplano at paghahanda sa gagawin naming paglusob doon sa mansyon ni na Don Felipe. Pagkatapos maghanda ng mga kakailanganin, mga sandata, pangontra at patalim, kaagad na kaming nagpahinga. Kailangan namin ng sapat na lakas para kalabanin si Delilah. Kahit pa kasi sabihing marami naman kami at nag-iisa lang siya, iba pa rin ang may sapat na pahinga. Kumbaga, kailangan naming mag-recharge ng enerhiya para mas madali naming magapi ang tuso at ganid na aswang na si Delilah. Sapat na ang 2 araw bilang paghahanda. At nang sumapit na nga ang takdang oras, sabay-sabay kaming nagdasal para hingi ng gabay ng Panginoon sa gagawin naming paglupig sa masamang nilalang na yon. O ano, handa na ba ang lahat? Handa na po ako. Kami rin po, Tay. Sana magtagumpay tayo sa pagliligtas kay Papa at sa buong baryo. Ay, sana nga. Diyos ko, gabayin niyo ho kami. Napag-alaman naming may dadaluhang salo-salo sa kalapit na bayan si Delilah, kasama ang mga amiga niya. Doon na kami nakahanap ng pagkakataon para mapasok ang mansyon. Pasado 8:00 ng gabi, nang baybayin namin ang daan palabas sa gubat na yon para pumunta sa mansyon nila. Sa masukal na bahagi kami dumaan para ikubli ang presensya namin mula sa mga tao. Baka kasi magtaka sila dahil may mga dala kaming pinatulis na kawayan, sibat at isang bayong na may lamang mga pangontra, gaya ng asin at bawang. Malaki rin ang buntot pagi na hawak ni Tatay, kaya naman agaw pansin talaga kami kapag nagkataon. Dito po tayo. Ikaw, Iha, sikapin mong hindi ka makita ni Delilah. Baka mapurnada ang plano natin, baka magbago isip niya. Baka siya mismo ang kumitil sa buhay mo. Hindi nyo na ho ako kailangan paalalahanan. Kaya ko ang sarili ko, Manglito. Dito na lang siguro kami. Hintay na lang namin yung signal mo. Mag-iingat ka, Grace, ha? Oo, salamat, Athena. Hoy, napano ka naman dyan? Para kang kinikilig na ewan. Nadjijingle na kasi ako sa sobrang kabay. Walang yang to. Di umihi ka muna. Hihintay mo pa bang maihi ka dyan sa salawal mo? Ay naku, kahit kailan talaga napakabalahura mo. Balahura na kaagad yun? Ay naku, makaihi na nga lang. Hindi naman siguro mamamatay itong mga bulaklak na to sa ihi ko, no? Baliw ka talaga, no? Hindi dyan, dun ka sa pader. Baboy nito. Pati bulaklak, didiligan mo gamit yung ihi mo. Hoy, maawa ka naman dyan sa mga bulaklak.
Oo na. Dami pang reklamo. Di naman sa'yo yung bulaklak na yan eh. Ay, naku, makaihin na nga. Ilang minuto rin kaming naghintay noon bago namin nakita ang pagpatay-sindi ng isang penlight mula sa bintana ng kwarto ni Grace. Hudyat yun na nasa kwarto niya na ang kanyang ama at pwede na kaming pumasok sa mansyon. Pumasok kami sa pintong dinaanan ni Grace. Pinto yun papasok sa kusina. Mabuti na lang, tulog na ang mga katulong noon. Kaya naman maingat kaming pumasok para ihanda ang mga patibong na gagamitin namin para masilo namin si Delilah. Katulad ng plano, kami ni Julius yung mag-aabang sa kanya sa kwarto ni Don Felipe. Athena, puntaan mo si na Grace. Jinggoy, samahan mo si Athena. Tay, pwede bang si Jinggoy na lang yung pumunta kay na Grace? Tutulong na lang po ako sa inyo. Baka mapahamak ka lang, Athena. Hindi mo alam kung anong klase nilalang si Delilah. Hindi mo magugustuhan kalabanin siya kapag nakita mo yung tunay niyang anyo. Kahit ano pa man yan, nakahanda ako. Saka kasama ko naman kayo ni tatay eh. Alam ko namang hindi niyo ako pababayaan. Yun na nga, anak. Paano kami makakalaban ng maayos kapag kasama ka namin? O sige po, ganito na lang tay. Gawin niyo yung ayon sa plano at akong susuporta lang sa inyo. Kahit bilang sidekick niyo lang. Saka, hindi naman pwedeng habang buhay lang akong ganito, tay. Paano ko naman magagawang ipagtanggol yung sarili ko sa huli kung lagi kayong nandyan para pumrotekta sa akin? Tay naman, kailangan ko rin pong matutunang protektahan yung sarili ko. Marahas na lang na napabuntong hininga si tatay noon. Tanda ng pagsuko niya. Wala na nga silang nagawa noon kundi pasamahin ako sa kanila. Nauna nang pumunta si Jinggoy sa kwarto ni Grace. Habang kami naman, tinungo ang kwarto ni na Don Felipe. Doon namin aabangan si Delilah at doon din namin siya balak na hulihin. Mas bentahe kasi sa amin yon dahil walang ibang taong mai-involve at lalong walang ibang taong masasaktan kung sakaling manlaban na si Delilah. Inaamin kong kahit pa nagpupumilit akong sumama kina tatay, kumakabog pa rin ang husto ang dibdib ko. Napamaang pa nga ako nang marinig ang bahagyang pagtawa ni Julius habang nakatingin sa akin. Athena, kumalma ka. Hindi makakatulong yung kaba mo. Ipanatag mo ang loob mo at magtiwala ka na makakaya natin to. Magagawa natin to. Maayos din ang lahat. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan nang maramdaman ko ang mainit na hininga ni Julius sa likod ng tenga at bato ko. Imbis tuloy na kumalma ay lalo pang nagwala ang puso ko. Tila ba may kung anong damdamin ang nagising sa loob ko dahil sa sensasyong dulot ng ginawang yon ni Julius. Napalunok na lang ako ng laway, saka mariing pumikit habang kinukondisyon ang sarili ko. May misyon kami ngayong gabi. At yun ay ang hulihin si Delilah. Ngunit pare-pareho kaming napalabas mula sa tukador na pinagtataguan namin nang biglang sabay na sumigaw sina Jinggoy at Grace. Teka lang tay, mukhang may problema sa kinaroroonan ni na Grace. Nalintikan na. Tara, baka natiktikan tayo ni Delilah kaya alam niya yung mga galaw natin. Puisit na yan. Bilisan nyo. Yari talaga sa akin yan, Delilah na yan. Mabilis naming tinungo ang kinaroroonan ng silid ni Grace. Pero nakita naming baklas ang pinto noon. Klaro na rin naming naririnig ang sigawan ng dalawa. Kaya naman nagmadali na kaming makarating doon. Ang mapanuya at malakas na tawa naman ni Delilah ang sumalubong sa amin nang makarating na kami sa tapat ng kwarto. Mukhang nasurpresa kayo ah. Bakit? Akala nyo ba talaga ganun lang kayo kadaling makakapuslit dito sa pamamahay ko? Pamamahay mo? Nahihibang ka na talaga, Delilah. Sa amin ang bahay na to. At kahit kapiraso, wala kang pagmamayari dito. Isa kang gahamang babae. Wala kang kasing sama. Anong ibig sabihin nito, Delilah? Anong ginagawa mo? Bakit mo to ginagawa sa amin ng anak ko? Pamangkin mo si Athena. Pero ano?
Nagawa mo siya ipadukot at balak mo ipapatay! Bakit, Han? Ano bang ambag ng babaeng yan sa buhay mo? Isa lang naman siyang pabigat at palamunin dito. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan yung anak ko! Hindi ko siya minahal at pinalaki para lang tapak-tapakan at pastusin na isang kagaya mong halimaw! Talaga? Ikaw, ano bang tingin mo sa sarili mo? Isa kang santo? Parang hindi ka nagpakasasa sa katawan ko Hindi ba't natawa ka pa nga nang mawala ang kapatid ko? Dahil sa wakas, pwede mo na akong maangkin. Wala kang mababaling prinsipyo at hindi ka hahabulin ng konsensya mo. Dahil nga wala naman na kapatid ko at malaya ka na mula sa kasulatang kasal ninyo. Ano pong ibig sabihin ni Tita Delilah, Papa? Ginusto niyo po bang mamatay si Mama? Totoo po ba yun? Hindi! Huwag ka maniwala sa kasinungalingan ng babaeng yan, anak! Nililito ka lang niya. Sinusubukan niyang lasunin yung isip mo nang sa gayon sa kanya ka pumanig. Pero maniwala ka, anak. Ni ako man, hindi ko maintindihan kung bakit ko pinatuloy niyang babaeng yan. Nagmamaang-maangan ka naman ngayon. Napakagaling mo talaga, Don Felipe. Ang galing mong paikutin ng mga tao sa paligid mo para lang pumabor sa iyong sitwasyon. Pero hindi ko hahayaang masira ang mga plano ko. Nabisto niyo man ako, sisiguraduhin ko pa rin matutupad ang mga plano ko. Hindi ko kayo hahayaang mga hangal! Ay mawala tong babaeng ito dito sa baryo natin! Diyos ko, nagbabago na naman ang anyo si Julius. Jinggoy, yan ba yung tunay na anyo ni Julius? Diyos ko, mas nakakatakot pala yan kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, Delilah, tignan natin kung hanggang saan niya kaya mo! Malakas ang loob mo dahil marami kang kakampi. Bakit kaya hindi tayo sa labas magtuos nang magkaalaman na kung sino ba talaga ang mas malakas? At sino niloko mo? Alam kong meron ka kasabwat na abwak na nag-aabang sa labas. Hindi ba't mas masaya yon? Kaya kung ayaw mong sa labas tayo magtuos, pwes, habulin mo na lang ako! Mabilis na tumalilis palabas ng mansyon si Delilah. Pero agad din naman siyang sinundan ni Julius. Base sa sinabi ni Julius, mukhang mapapalaban talaga kami ng husto. Kung tama nga ang sinabi niyang may mga abwak sa labas, siguro'y kailangan ko na nga talagang lakasan ang loob ko nang makalaban ako ng maayos. Mabuti pa, magtago na muna kayo, Grace. Don Felipe, kami na pong bahala sa mga aswang. Huwag kang mag-alala, Lito. Kaya kong lumaban. Anak, kunin mo yung shotgun ko sa kwarto. Sa baul sa ilalim ng sahig. Makikita mo sa sikretong pinto sa ilalim ng carpet. Nasa gilid lang yun ng kama. Sasamahan na ho kita, Senyorita Grace. Kung gayon, sumunod na lang ho kayo sa amin. At ina, anak, tara na. Kailangan natin tulungan si Julius. Para na akong lumilipad habang tumatakbo nun palabas ng mansyon. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o dahil sa pagtaas ng adrenaline sa katawan ko. Kung bakit parang hindi ko na maramdaman ang pagod at hingal. Nang makarating naman kami sa labas, nakita naming nagpapambuno na ang dalawang aswang. Lakas sa lakas. Malakas at mas malaki si Julius sa anyong aswang. Subalit tinatapatan naman yon ng lakas ni Ma'am Delilah. Ilang sandali pa, may mga umatake na ring abwak sa amin ni tatay. Gamit ang buntot pagi. Pinaghahampas niya ang mga ito. Habang ako naman gamit ang benditadong punyal, pinagsasaksak ko ng walang habas kung sino mang magtatangkang lumapit sa akin. Nakangisi pa ako noon habang nakikipaglaban sa mga aswang dahil para bang nakikinit ako ang sarili na nasa shooting ng isang action horror film. Patas lumaban, Delilah! Madaya ka at hindi ka malakas! Ang dapat sa katulad mo, bumabalik sa amo! Malaki ka lang, Julius, pero hindi mo talaga ako kaya! Nabitin sa ere ang dapat na sasabihin ni Ma'am Delilah nang isang malakas na putok ng barel ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ilang saglit lang, bigla siyang napasukan ng dugo.
nagbalik sa kanyang anyong tao. Saka napahawak sa dibdib niyang tinamaan ng pilak na bala mula sa shotgun ni Don Felipe. Felipe, paano mo nagawa sa akin to? Anong paano? Siyempre dahil isa kang malaking anay sa buhay namin at ng pamilya ko. Ganit ka, Delilah. At hindi kita mapapatawad sa ayupang ginawa mo sa akin at sa asawa ko. Pati anak ko, pinalak mong patayin. Wala ka talagang kaluluwa. At sino bang nagsabing may kaluluwa pa ako? Wala ka talagang konsensya. Ginawan mo na nga kami ng masama, pero bakit nasasaktan pa rin ako dahil sa nangyayari sa'yo? Tita Delilah, bakit kailangan humantong pa tayo sa ganito? Hindi ko nakasalanan kung napamahal ka na sa akin, Grace. Uto-uto ka kasi. Katulad ka lang ng nanay mong hangal. Lahat kayo, mga hangal kayong lahat. Patawarin mo ako, pero hindi na kita bubuhayin pa, Delilah. Sobra ka na. Tapusin na natin ang gulong ito. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo! Napatakip na lang ako sa mga tenga ko nang muling umalingaw-ngaw ang putok ng barel ni Don Felipe. Bumagsak sa lupa ang katawan ni Ma'am Delilah. At ilang sandali pa, unti-unti na yung naupos at naging abo. Bumalik na rin sa pagiging tao si Julius at iniinda niya na ang malalim na kalmot ni Ma'am Delilah sa kanyang tagiliran. Maraming dugo na rin ang umaagos mula roon. Kaya naman agad na siyang inalalayan ni Natatay at Jinggoy. Papasok naman sa mansyon. Uy, sa wakas tapos na. Hindi ako makapaniwalang nananalo tayo sa laban kila Ma'am Delilah. Huwag ka nga dyan, Unggoy. Wala ka namang ginawa eh. Akala mo ba hindi kita nakita kanina na nakayakap ka kay Senyorita Grace? Sus, pasimpleng chancing ka. Hala, hindi no. Inaalalayan ko lang kaya si Senyorita. Iba kami bigla lang sumulpot na aswang tapos punteriyahin siya. Sus! Akala mo ba hindi ko alam na matagal mo lang sinasait yan si Senyorita? Senyorita Grace, hahayaan niyo po bang manligaw tong Repa Pits ko? Aba, mabait po yan. Matakaw nga lang. Grabe naman kayo. Para sa akin, okay lang naman. Ewan ko lang kay Papa. Oh, depende naman pala kay Papa eh. Paano ba yan, Jinggoy? Kaya mo na yan. Malaki ka na. Mas malaki ka pa nga sa anyong aswang ni Julius eh. Jong, grabe talaga kayo sa akin. Ang sakit niyo sa dibdib ba? Pinagkakaisahan niyo ako. Kapag ako talaga pinayagan manligaw ni Don Felipe kay Senyorita Grace, huyo talaga kayo sa akin. Yun kung kaya mo akong talunin sa arnis. Ano? Arnis? Naku, wag na lang ho pala. Sabi ko nga, mas gusto ko na lang kumain eh. Magmumukha akong ginulping baboy kapag nagkataon nun. Hindi ka lang mukhang ginulpi nun. Magmumukha ka talagang battered pig. Ay nako, niloloko niyo na naman si Jinggoy eh. Oo, hindi nagtatanggol siya. Kaso parang baliktad naman yata. Ba't yung prinsesa pa yung nagtatanggol sa'yo? Natawa na lang silang lahat sa kulitan namin. Maya-maya pa, isa-isa nang lumabas ang mga katulong ni na Don Felipe na animoy naghahanap lang ng tiyempo para lumabas. Mahahalata ang takot sa mga mukha nila. Kaya naman sinabihan sila ng Don na wala na silang dapat pang alalahanin dahil nga tapos na. Wala nang manggugulo sa mansyon at sa buong baryo. Kaya naman simula nun, balik na ulit sa normal ang kanya-kanya naming mga buhay. Atina, tulungan na kita dyan. Wag na no, kaya ko naman to. Tsaka wag kang dumikit sa akin, naaalibadbaran ako eh. Naaalibadbaran o kinikilig? Naririnig ko yung tibok ng puso mo. Sabi niya, Julius. Nakakatawa yun. Ay naku, ang corny mo.
Corny nga pero sweet naman. Uy oh, ngumingiti siya oh. Uy. Pero alam mo Athena, wala ka naman dapat itago sa akin eh. Kaya kung gusto mo ako, hayaan mo ako manligaw sa'yo. Sus, wag kang ang epal dyan. Tumabi ka nga dyan. Lumipas pa ng ilang buwan ng pangungulit sa akin no ni Julius. Desidido talaga siyang ipakita sa akin na seryoso siya sa panliligaw niya. Kaya naman hindi na rin ako nagpakipot pa. Pagkatapos ng 5 buwang panunuyo niya sa akin, sinagot ko na rin naman siya. Siyempre sa pahintulot pa rin ni tatay. Pumayag na rin naman si tatay dahil nakikita niya namang hindi masamang lalaki si Julius. Nang tumagal ang relasyon namin bilang magnobyo't nobya, nang 3 taon ay nagpasya na rin kaming magpakasal. Hanep, akalain mo yun? Sa inabahaba ng prosesyon, sa kasalan pa rin pala yung tuloy niyong dalawa. Osa, dapat ako yung best man mo, pre, oh. Siyempre naman no, matik yan. Ikaw nga dyan ang madaya, Jinggoy eh. Kinasal na pala kayo ni Grace, hindi ka man lang nag-imbita? Sorry na. Biglaan din kasi yun eh. Saka, hindi naman kayo makakalos kagad ng Batanes. Kaya sa next wedding na lang namin kayo dumalo. Tsaka, church wedding na yun. Kaya siguradong paghahandaan talaga namin yun. Yun nga lang paglabas pa ni Baby Uno.